sinisimulan na ang brain chip implant sa mga tao. Isa itong nakakabahalang balita para sa buong mundo. Pero bakit kaya? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Nung nakaraang taon sinabi ni Elon Musk na magkakabit na sila ng brain chips sa tulong ng Neuralink sa mga tao ngayong 2022. Kaya naman alamin natin kung sino-sino na ba ang mga nalagyan at anong kakaibang features meron dito. At yan ang ating aalamin. Ang kumpanyang Neuralink ay pagmamay-ari ni Elon Musk. Isa itong multi-billion company na ang layunin ay pag-eksperimentohan ng medical industry at tinatawag nila itong BCI o Brain Computer Interface. 6 years na ang lumipas mula itayo ang kumpanyang ito ay nagkaroon na agad ito ng malawakang pag-unlad. Nauna itong sinubukan sa mga baboy pati na sa may sikat na unggoy na nakakapaglaro ng ping-pong sa pamamagitan lamang ng kanyang isip. Pero paano ito nangyari? Nangyayari ito dahil sa digital telepathy na pinapagana ng BCI technology. At ngayon matapos ang mga hayop ay ang mga tao naman sa US ang sasalang dito. Sa katunayan, hindi ang Neuralink ang unang inaprobahan ng FDA na mag-implant sa mga tao. Pero sino nga ba ang nauna? Ang una ay ang kalaban nitong sikat na kumpanya na Synchron. At malamang sa malamang dahil nga sa kompetisyon ay mas lalong yayabong pa ang teknolohiyang ito. Dahil isipin mo, pag nagiging sikat ay mas lalong maglalabas pa ng bagong discoveries at innovation. Ganun pa man, nung tinayo ang Neuralink noong 2016 ay naging usap-usapan sa buong mundo ang may-ari nito na walang iba kundi si Elon Musk. Naglalayon kasi siyang lagyan ng implants ang utak ng mga tao para mapagaling ang kahit anumang uri ng sakit. Dagdag pa, pag may implant ka na sa utak, ay mas tatalino ka at makokontrol mo na ang computer gamit lamang ang utak mo. Sa kabilang banda, isa itong napakalaking break sa mga dalubhasa. Dahil nga naman sa tinagal-tagal ng panahon ay isang biyaya sa kanila ang pagtatayo ni Elon Musk ng Neuralink. Ganun pa man, di naman talaga si Elon ang nag-imbento ng BCI. Sa halip, siya lang ang nagpalawig ng konseptong ito. Ang isa pang halimbawa dito ay ang ginawa ni Elon Musk na Tesla Automotive Industry. Hindi siya ang nag-imbento ng electric car. Sa halip, siya lamang ang nagpayabong ng sasakyang ito para hindi na mahirapan pa ang mga tao. Ang tanong, ano ba talaga ang konsepto ng brain-computer interface? Simple lang, makinig kang mabuti. Ang utak mo ay lalagyan ng isang maliit na aparato at dahil dito, makokontrol mo na ang buo mong katawan sa pamamagitan lamang ng specific electric signals na dadaan sa mga ugat at sa mga organs mo sa katawan. Sa madaling salita, pag nag-isip ka ay magsisend ng signals ang utak mo sa katawan mo na kumilos ka. Pero ang problema, kalimitan ng koneksyon ng utak sa katawan natin ay nasisira. Nangyayari ito madalas dahil sa mga injury. Pero ang good news, dahil nga sa may BCI ay magagawa na nitong isaayos ang mga nasira mong organs. Sa ngayon sa ating panahon kasi ay meron dalawang philosophies ang BCI. Ito ang tinatawag na invasive at non-invasive. Ano-ano ang mga ito? Ang non-invasive ay malamang nakita mo na. Isa itong parang sombrero na binubuo ng mga electrodes. Ito ang nabasa ng electrical signals mo sa utak. Pero ang problema, hindi ito ganong kapulido. Dahil nga merong paring bungo na napagitan dito. Kumbaga para kang nakikinig lang ng concert tapos tugtog lang ang naririnig mo, hindi ang mismong salita ng kumakanta. Sa kabilang banda, ibang-iba ang invasive. Dahil ang invasive ay mismong nasa utak mo na. Ang pinaka-standard ng invasive ay tinatawag nilang Utah array. Isa itong square na computer chip na may kaakibat na napakaraming spikes. At ang mga spikes na ito ay nakakonekta mismo sa utak ng tao. Ang gagawin ay ganito. Puputulin ng maliit na bahagi ng bungo mo at saka ilalagay ang Utah array sa outer layer ng utak mo. Karagdagan pa, ilalagay din sa tuktok ng ulo mo ang isang computing device na nakakonekta sa wire patungo sa Utah array. 2 times itong gagawin dahil 2 spikes ang kinakailangan ilagay para maging perpekto ang procedure.
Medyo makapanginig laman pero ito'y napaka-epektibo. Ang mga wire na ito ang siyang babasa ng electric signals ng utak at pag nabasa, ibabasahin muli ito ng computer at pagkatapos, tatranslate naman ito sa computer code. At ang ganitong proseso ang dahilan kung bakit kayang i-control ng brain implant ang kahit anumang electronic device. Swak ito sa mga gumagamit ng prosthetics dahil nga naman para na rin silang may tunay na braso at kamay. Pero lahat ba tayo ay nakakagamit nito? Ang sagot ay depende dahil ang kanilang priority ay yung mga taong may mga sakit at merong mga kapansanan. Ngayon dumako na tayo sa future ng BCI technology. Sa ngayon ang Neuralink at Synchron pa lamang ang meron ito. Pero gaya ng sinabi ko kanina ay ang Synchron pa lang ang pinayagan na mag-testing nito sa mga tao. At sa Australia nga ito unang sinubukan. Dahil nga sa Australia, wala silang gaanong batas para makialam sa desisyon ng tao para sa kanilang katawan. At last year lamang, ang Synchron Company ay talagang pinayagan na ng FDA na mag-testing ng mga brain chip sa USA. Pero bakit nga ba hindi Neuralink ang nauna? Ang sagot dahil sa may disenyo. Makikita, ang stent rod ng Synchron ay napakaganda at tamang-tama lang talaga para sa tao. Mapapansin din na isa lang itong mahabang manipis na flexible tube at tinatawag nila itong stent. Madali itong gamitin dahil ini-insert lamang ito sa blood vessel para makadaloy ng maayos ang dugo ng taong inaatake sa puso. Ganun pa man ang unang American na nakatanggap ng stent ay isang lalaking dumadanas ng ALS. Ito'y isang karamdaman na hindi mo na kayang igalaw pa ang buo mong katawan at di ka na rin makapagsalita. Kaya naman salamat sa stent dahil nakakapagsalita na siya muli dahil sa computer. Mag-iisip lamang siya ng gusto niyang sabihin pagkatapos ay magte-text na ito sa isang device at nangyayari ito dahil sa Bluetooth. Ang stent na nakakabit sa kanya ay naka-Bluetooth sa isang device na computer. At well, sa mga susunod pang mga taon ay umasa na tayong may mas lalabas pang mas high-tech kumpara sa dalawang yan. Kaya naman, hindi nga nating maiwasang itanong sa ating sarili, magpapalagay kaya ako nito kung sakali? Ikaw, anong palagay mo? Magpapalagay ka ba nito? Aantayin ko ang komento mo sa comment section. Paano ikokonekta ni Elon Musk ang isang computer sa utak ng mga tao? Brain Chips Demo. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ang utak ng mga tao ay napaka makapangyarihan. At ito lang ang bukod tanging organ na hindi pa lubos naaaral ng mga scientifico. At sa sobrang powerful ng utak natin ay hindi ito kayang kopyahin o gawa ng replika. Pero gaano nga ba ka-powerful ang utak natin? Sa ating utak ay kaya nating makapag-solve ng mga problems, makapag-compose ng mga kanta at marami pang iba. At ang mga katangian na ito ay ilan lamang sa mga kayang gawin ng ating utak. Astig no? Pero naisip mo na rin ba kung papaano kung kinonekta na ang computer sa ating utak? Parang hindi ka panipaniwala no? Pero ang totoo ay meron na ngang ganito sa ngayon. Oo, tama ka sa narinig mo. At ang gumawa nito ay walang iba kundi si Elon Musk. At maniwala ka man o sa hindi, ipinaghahandaan niya na ang panibagong revolution sa paraan na gusto niya. Kaya naman sa video na ito ay maghanda ka na at mag-focus ka. Dahil alamin natin dito kung ano nga ba talaga ang kakayahan ng ating utak at papaano ito ikokonekta ni Elon Musk sa computer at bakit niya ito gagawin. Kaya naman sit back, relax at enjoy. At kung handa ka na, simulan na natin. Sisimula tayo sa neurons. Ang neuron ay mga cells sa ating nervous system. Ang mga neurons ay responsable kung bakit tayo nakaka-receive, nakakapaglagay at nakakapagpadala ng mga information na nanggagaling sa ating utak. At ikaw, sa tingin mo, ilan ang neurons sa ating katawan? May ideya ka ba? Kung wala, ay alam mo ba na meron tayong 86 billion neurons sa ating katawan? Ang dami no? At kung isipin ang bilang na ito ay 11 times na mas madami kumpara sa population ng mundo. Kaya naman nakakatuwa na meron tayong sariling computer sa ating utak na kailanman ay hindi kayang tumbasan ng kahit anong high-tech computers. Doon pa man, kung kukumpara natin ang ating utak sa USB o di naman kaya sa mga hard disk, ay may kakayahan ng ating utak na maglagay ng halos 2.5 million gigabyte na informations. Ganun kalaki ang kayang ilagay sa memory sa ating utak. Grabe no? Bukod pa, katumbas pa nga ito ng 3 million hours na palabas o pelikula. Sa kabila nito, kung ikukumpara natin ang kakayahan ng mga computer sa ating utak, ay walang-wala itong sinabi o hindi ito uubra sa ating utak. Ang Google ay nakakapag-process ng data 24 petabyte araw-araw. Samantalang ang ating utak ay 20 watts lamang ang kinakailangan para makapagtrabaho.
Ang liit lang, no? Kung tutusin, ay katumbas lang ito ng isang bombilya ng ilaw. Kaya naman pa pwedeng i-consider ang ating utak bilang pinakamatipid na computer device sa mundo. At ang mas nakakabilib pa dito ay ang 40 minutes sa trabaho ng isang computer ay kayang trabahuhin ng ating utak sa loob lamang ng isang segundo. At ang ginawa ng ganitong eksperimento ay ang ginamit nila dito ay ang ika-4 sa pinaka-high-tech na computer sa mundo. Pero gaano ka-high-tech ang ginamit nila? Naglalaman ito ng 700,000 processor at 1.4 million GB RAM. Sobrang high-tech na computer na ito kung iisipin. Pero wala pa rin itong panama sa ating utak. Pero ang malaking katanungan dito, bakit pa kaya ikukonekta pa ang ating utak sa computer? Ito'y dahil ang ating katawan o mga organs ay napakalimitado lang. Halimbawa, kung sakaling magka-damage ang maliit na parte ng ating utak, ay mahihirapan na nga tayong ayusin pa ito. Sa ganitong pagkakataon ay ang computer na nga ang bahala. O sa madaling salita, ang computer na ang magiging spare parts. Siya si Elon Musk at ginawa niya ang proyektong Neuralink. Naniniwala si Elon pati mga developers niya na kayang pagsamahin ng utak ng tao at ang computer. At para magawa nila ito, tataniman nga nila ng polymer threads na may kaakibat na electrodes ang utak ng tao. Sa tulong nito, malalaman nito ang aktibidad ng neurons ng tao. At makakatulong pa nga ito para maging masigla o maisaayos ang kalusugan ng tao. Medyo baliwan ito o talaga namang hindi ka panipaniwala ang ganitong proyekto. Pero magugulat ka dahil meron na nga nito sa ngayon. Sinasagawa na ito sa ibang bansa. Babalik tayo. Ang electrodes ay ilalagay sa ating utak at hinati ito sa 96 threads at ito ay mas maripis pa sa buhok ng tao. Sa kabuuan, naglalaman ng electrodes ng 3,072 pieces. Bukod pa dito ay hindi tao kundi robot ang gagawa nito o magtatanim ito sa utak ng tao. At sa ngayon, meron na nga nito. Ilalagay ito ng isang robot sa utak ng tao ng mano-mano o paisa-isa. At aabutin lamang ito ng 16 minutes bago ito mailagay lahat sa utak ng tao. Ito'y napakabilis kung iisipin kumpara sa ibang operasyon. At para naman mabasa lahat ng data sa utak mo, ay maglalagay din sila ng chip sa bandang tenga mo. At dahil dito, dadalhin ng utak mo ang mga data sa chips at tutungo naman ito sa isang computer. At ayon sa mga scientifico, gumagawa na nga sila ngayon na ibang mga chips na pwede ang wireless. Dagdag pa, gaya ng pinangako ng mga scientifico na kapag may ganito ka na, ay marami itong magandang benepisyo para sa iyo. Kagaya na nga lang, kung di ka makakita, ay makakakita ka na. At kung bingi ka naman, ay makakarinig ka na. At kung pilay ka naman, papapagana mo na din ng wheelchair mo sa pamamagitan lamang ng computer na nakakonekta sa utak mo. At kapag lahat ng ito ay mangyari, ay talaga naman malaki ang kapakinabangan nito sa lahat ng mga tao. Karagdagan pa dito, ay makakapag-restore ka na din dito ng memory. At kaya nitong pigilan ng mga brain damage, masasaayos din ito ang mga ugat na barado at marami pang iba. At ang lahat ng ito ay mangyayari na sa tulong ng Neuralink. At sa mga susunod pang mga taon, ay magiging pangangailangan na ito ng mga tao. Magiging uso na ito at wala ka na siguro magagawa pa pag nilabas na nga ito sa buong mundo. Makakaadikan pa nga ito ng mga tao, especially ng mga kabataan. Pero bakit kaya? Ito'y dahil sa tulong nito ay magagawa mo na makapag-save ng mga alaala mula sa iyong nakaraan na parang memory card lang sa computer. At di kagaya ng cellphone, boses lang at mga video lamang ang nakikita mo. Dito ay pati pakiramdam mo nung mga araw na ginagawa mo eksena ay mararamdaman mo. Ganon siya kaastig. Pero huwag kang excited dahil ang ganitong features ay naaral pa sa ngayon at balak pa itong ilagay sa mga susunod pang mga dekada. At kung mangyari na nga ito ay talaga namang napakastig dahil may lalagay mo na sa Instagram mo ang tunay at totoong alaala mo. At ang malupit pa nga dito ay nakasave na nga ito doon kahit na wala ka na o patay ka na. Ngayon, mayroon ka na bang ideya sa ating topic ngayon? Oo, ang mga tao sa hinaharap ay magiging cyborg. At ayon kay Elon Musk, ay mangyayari na ito malapit na. Dahil alam niya na hindi kayang mabuhay ng mga tao ngayon nang walang mga device. Dagdag pa niya, nagigiliwan pa nga ito ng mga tao dahil mas magiging productive na ang mga tao kapag merong ganito. Yun pa man, marami talagang mga tao na sa ngayon na nagpapalagay na ng mga ganito. At karamihan nga sa kanila ay mga may kapansanan na napipilitan magpalagay para magawa nilang mga bagay na dati nilang hindi nagagawa. Meron pa nga dito na nagpalagay pa ng mga chips sa kamay para daw mas convenient bumili o makapag-transact o kahit makapagbukas ng kotse. At ito pa, si Amal Grafstastra na nagpalagay ng chip sa kamay para siya lang ang makapag-login sa kanyang computer. At ang malupit pa nga dito ay si Peter Scott Morgan at siya ay isang scientifico. Siya gumaling sa isang karamdaman na walang lunas at sa maraming taon gumugugol siya ng maraming oras para makagawa ng panibagong version ng kanyang sarili.
Kagaya niya ang kanyang new version. Parehas sila ng boses at parehas pa nga rin sila ng emosyon na pinapakita. Sa makatuwid, lahat ng ginagawa ni Peter ay nagagawa na rin pa konti-konti ng kanyang new version. At naniniwala pa nga din siya na darating ang panahon na malilibot niya na ang mundo kahit nasa bahay na lang siya. At magagawa niya ito sa tulong ng new version Cyborg niya. At miski ikaw ay magagawa mo din ito. At kailangan mo lang ditong gawin, konekta ang utak mo sa computer. Alright, ako para sa akin kung dumating man ito ay hindi ako magpapalagay nito kahit anong mangyari. Dahil naniniwala ako na ito na ang nakasaad sa banal na aklat na ang Mark of the Beast o marka ng demonyo. Pag nakuha na ng demonyo ang kaluluwa mo ay hindi mo na ito maaaring muling makuha pa. Alright, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ay nakakapagpabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.